Kung si Pastor Kibuloy ay sumang-ayon lang sa gobyerno o sumang-ayon lang ang SMNI, pag sinabi nilang kaliwa, punta tayo sa kaliwa. Pag sinabing kanan, pumunta tayo sa kanan. Pag sinabi naming tumalon, talon. Kung walang sariling utak si Pastor Kibuloy, hayahay ang buhay niya ngayon. Nasa laya siya. Pero dahil yung kanyang pagkakulong ay isang resibo na siya ay hindi nang iiwan ng kaibigan. Ito ho'y walang kinalaman sa relihiyon ni Pastor Kibuloy o yung kanyang faith. Wala hong kinalaman. Bakit to? Kung si Atty. Torion nga, isang Muslim, ang nagpo-promote sa kanya, nagkakampanya sa kanya. At kaming mga banateros, hindi naman din po kami membro ng KOJC. At ito sasabihin ko sa inyo, pag nakapasok si Pastor Kibuloy bilang senador at hindi niya nagawa yung pangako niya, ako po at ang aking grupo ay titigil sa pagbablog. Kahit mawalan kami ng trabaho. Ganun ang paniniwala namin. Kasi nakita ho namin Hindi ho namin ito narinig lang, napaniginipan lang. Hindi ho. Nakita ng sarili naming mata ang lahat ng ginawa ni Pastor, hindi lang sa KOJC dito sa Davao, maging sa ibang bansa. Nakita namin kung gaano kadisiplinado, kung gaano sa zero corruption, ganun katindi. Hindi kami magsasalita dito para dahil lang nasa SMNI kami. Hindi ho. Kaya nga yan ang hamon ko Pag naging senador si Pastor Kibuloy at hindi niya ginawa yung sinabi niya, lahat kami titigil sa pinagkakakitaan naming vlogging. Konting komento dyan kasi marami pang, hindi naman marami, may mga nagsasabi pa pong ilang Duterte supporter na ayaw nila dahil parang nagdududa pa sa mga akusasyon kay Pastor Kibuloy. Ako simple lang po. Simpleng-simple lang. Alam nyo, sa tingin ko naman, at siguro naman din kayo, kung inyong talagang aaralin, yung mga katulad ni Pangulong Duterte, Senator Robin, at saka ni Atty. Torion, hindi naman po siguro sila mag-e-endorse o mangangampanya kay Pastor Kibuloy kung ito ho ay may bahid ng kahit anong korupsyon o di kaya bahid ng hindi maganda. Dahil hindi naman po siguro si Raulo ang ating Pangulong Duterte para gawin ho yun, di ba? Kaya kung kayo ay Duterte supporter, matik na po yan. At ito matindi dyan, mga kababayan. Marami nung panahon na talagang iniiwan na si Pangulong Duterte, nanatili ho ang katapatan ni Pastor Kibuloy. At sabi nga, to the point na nagsuffer o pinahirapan ang SMNI, pinahirapan ang KOJC, at higit sa lahat, ngayon ho ay nandun ho siya sa kanyang pagkadetina bilang isang PDL at isa po'y inaakusan ng kung ano-ano dahil laang sa ayaw niyang bumitaw kay Pangulong Duterte. Saan ka makakita ng ganun tao? Ang dami nga dyan yung mga Duterte supporter na mga congressman. Naku, meron ako dyan mga kaibigan pa, nakakairita. Nung panahon na sila nasa kapangyarihan pa si Pangulong Duterte, napakasipsip. Pero ngayon, grabe makabatikos. Hindi lang kay Pangulong Duterte, maging kay BP Sara Duterte. O, di ba ho? Konting ano lang. Si Pastor Kibuloy, to the point na nandun siya sa kulungan, di ba? At ang ano nga dito, sasabi nila, di naman makukulong niya kung hindi makasalanan. Huwag niyo kakalimutan, si Pablo, si Apostle Paul, siya ho'y nakakulong din. Tandaan ninyo, ilang percentage, more than half ng New Testament nasulat sa loob ng kulungan. At that time, ang tingin din ng tao kay Pablo ay isang, alam niyo ba kung ba't sila kinukulong? Ang tingin sa kanila kasi parang mga terorista. Mga zilot. Ibig sabihin sila ho ay passionate kay Christ na akala nila, ang tingin kasi nila kay Christ is parang magiging hari ng Israel at the same time, mawawala na yung kapangyarihan ng Rome. So, ang tingin nila sa mga apostles noon ay mga rebelde. So, isipin nyo na lang yung senaryo ng panahon na yon. Ang tingin nila talaga kay Paul ay isang convicted felon. Isang rebelde, isang makasalanan. So yun nga, nakakulong. So ganito rin po ang sinasuffer ni Pastor Kibuloy because of magkadikit lang sila ni Pangulong Duterte.
Lahat po yan eh. Lahat po ay nakakonekta lang at hindi niya binitawan ang Pangulong Duterte. So sana ho maunawaan natin to at ikampanya po natin si Pastor Quiboloy dahil maganda ho ang manggagawa niyan sa Pilipinas. Coach Oli. Pastor Quiboloy is PRRD. PRRD is Pastor Quiboloy. Walang politiko ngayon na masasabi natin na talagang sumuporta kay PRRD hanggang sa dulo. Tama si Banat Bay, binanggit niya nga si Paul. Dagdagan ko lang yan, pati si Joseph. Si Joseph nga ay pinagbintangan din ng rape. Pero si Joseph ang naging daan para iligtas ang Israel sa Ehipto. Ganon din si John the Baptist. Siya rin ang nakakulong din yan, pero siya din ang naging daan ng ating Panginoon. So, marami talaga, kaya ako naniniwala ko, even yung pagkakulong ni Pastor Quiboloy, ay yan ay isang trophy, isang katunayan, isang resibo na hindi niya iniwan si PRRD. Kasi naniniwala ang taong bayan kung si Pastor Quiboloy ay sumang-ayon lang sa gobyerno o sumang-ayon lang ang SMNI, pag sinabi nilang kaliwa, punta tayo sa kaliwa. Pag sinabing kanan, pumunta tayo sa kanan. Pag sinabi naming tumalon, talon. Kung walang sariling utak si Pastor Quiboloy, hayahay ang buhay niya ngayon. Masaya ang kanyang buhay ngayon. Nasa laya siya. Pero dahil yung kanyang pagkakulong ay isang resibo na siya ay hindi nang iiwan ng kaibigan. Gaya nga kanina, nabanggit din ni Banat Bay, yung iba dyan, iniwan na nga si PRRD. Yung isa nga dyan na supporter ni PRRD ay pumirma pa sa Vicecam. Naku! Ganyan po ang kalakaran ngayon. Even sa mga vloggers na before ay nakaasa kay PRRD, ngayon, binibira si BP Sara. Kaya dapat ito'y ikatuwa natin. Tayong mga DDS, yung mga naniniwala sa Duterte, this is a blessing in disguise for Pastor Quiboloy. Kasi ito'y katunayan. At dahil dyan, ay naisipan ni Pastor Quiboloy na tumakbo bilang senador. At ngayon nga, tuwang-tuwa ako sa nabalitaan ko, siya ay officially part na ng PDP. Pero sa katunayan, hindi naman na kailangan to kasi talaga namang mahal siya ng buong PDP. Even the head, PRRD and Senator Robin. Pero again, this is a welcome para sa atin na ito ay officially na siya dito sa PDP. Kaya suportahan po natin. Tatandaan po natin, huwag po natin kakalimutan. Sindikato po ang ibang politiko dahil pinagtatakpan nila yung kamalian. At ang panlaban natin dito, numero. Kailangan natin si Pastor Quiboloy para may numero po tayo sa Senado. Alam niyo ba kung anong paninindigan ng ginawa ni Pastor Quiboloy para lang kaya ho siya nakulong? Ito kikwento ko ito, chichismis ko sa inyo to. Hindi ko nga alam kung pwede ko na i-chismis, pero chichismis ko na lang. Pamaya na, hayaan nyo na lang, mapagalitan ako mamaya. Pero alam nyo ba na 2 attempt ang ginawa mula sa Malacanang, mula sa mga mambabatas natin, 2 attempt na kunin ng SMNI, sumunod sa kanila, name your price. Pero hindi ho pumayag si Pastor Quiboloy. Dahil siya ay, sabi nga niya, gawin nyo lang yung tama, nasa likod nyo kami kasi we are for nation building. Pero pag may mali, mali talaga. Di ba? Tulad ng Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ganun lang naman po. And twice ho yan. Ibig sabihin, hindi lang inattempt nung una, inattempt pa nung pangalawa. Twice ho siyang tinest. Ika nga, binigay ang matinding test. Kung kayo yun, ikaw, name your price. Kung maaari, ginanong ka, Jay, name your price, tumigil ka sa pagsasalita mo. O, baka magsabi lang yan si Jay, ganun ba? GS1250, pwede na. Hindi, di ba? Isipin nyo, ganun, katindi. Pwede naman niyang balikuin eh. Pwede naman niyang sabihin na, sige, supportahan ka namin. O, ganun. Di ba? And yet, hindi lamang po sa binanatan ng SMNI, ginulot, binaboy ang kay OJC, ikinulong pa po si Pastor. Saka makakakita ng taong ganyan. Tanungin ko kayo, yung mga kandidato ngayon, sino ang ganyan? Jay.
Alam ko, naniniwala ako na hindi na natin kailangan pang magdalawang isip pa kay Pastor. May kasabihan nga tayo, ang taong talagang hindi nangiiwan ng isang kaibigan, lalo't sa ganitong kalagayan sa nangyayari ngayon sa mga Duterte, ay talagang kailangan natin pagkatiwalaan ng gusto. No? Kaya doon na, yun yung nakikita ko kay Pastor Apollo dahil sa lahat po ng panggigipit sa kanya at sa kay OJC, hanggang ngayon nakatayo pa rin siya sa kanyang prinsipyo. Doon pa lang isang malaking patunay na yun na karapat dapat talaga nating iboto at ihalal bilang senador itong si Pastor Apollo. Yun nga lang, alam ko ngayon na galit na rin si Risa maraming virus. Dahil dito sa balita, mga balitang to na talagang pumabor kay Pastor Apollo si Kibuloy na ngayon ay isa na sa mga sa PDP laban. Yun. At saka ito po ang napakalinaw na malaman ninyo. Ito ho ay walang kinalaman sa relihiyon ni Pastor Kibuloy o yung kanyang faith. Okay? Wala hong kinalaman. Bakit to? Kung si Atty. Torion nga, isang Muslim, ang nagpo-promote sa kanya, nagkakampanya sa kanya. At kaming mga banateros, hindi naman din po kami membro ng KOJC. At ito sasabihin ko sa inyo, pag nakapasok si Pastor Kibuloy bilang senador at hindi niya nagawa yung pangako niya, ako po at ang aking grupo ay titigil sa pagbablog. Kahit mawalan kami ng trabaho. Ganun ang paniniwala namin. Kasi nakita ho namin Hindi ho namin ito narinig lang, napaniginipan lang. Hindi ho. Nakita ng sarili naming mata ang lahat ng ginawa ni Pastor, hindi lang sa KOJC dito sa Davao, maging sa ibang bansa. Nakita namin kung gaano kadisiplinado, kung gaano sa zero corruption, ganun katindi. Hindi kami magsasalita dito para dahil lang nasa SMNI kami. Hindi ho. Kaya nga yan ang hamon ko Pag naging senador si Pastor Kibuloy at hindi niya ginawa yung sinabi niya, lahat kami titigil sa pinagkakakitaan naming vlogging. Yun ang aming ibibigay. Titigil na, makakalimutan niyo, mawala na kami sa eksena, mawala na kami sa social media. Kaya naming ipusta ang aming mga karir at buhay. Alam namin may magagawa ho talaga yun Sabi nga paano? Hindi malakas si Pastor dahil alam mo naman, mga dyan, paano pag natalo? Ito lang pag natalo si Pastor Kibuloy, babalik lang siya sa ministro niya. Pero, mga kababayan, pag natalo si Pastor Kibuloy, talo ang Pilipinas. Hindi si Pastor Kibuloy matatalo. Ang Pilipinas ang matatalo. Bakit? Another opportunity to sa ating bayan. Huwag niyong kakalimutan, nangyari na ho ito. Di ba? Nangyari na po ito noong 2022. Di ba kami banateros, pumusta kami sa iba? Kanino? Kay Yorme, kay Isko Moreno, pumusta kami doon at yun ang aming gustong maging Pangulo. Anong nangyari? Marami sa inyo nagpabudol at sinabi nyo, hindi! Kasi ito kasi ganito. Anyari ngayon. Di ba nabudol kayo? Yung opportunity na yon na sana, naayos, di ba? Ng isang batang presidente na nakaayos ng Maynila. Ngayon naman, pruebang-prueba na nababoy ang Maynila nung nawala siya. Kaya nga ho siya bumabalik doon. Eto na naman, may bagong opportunity na naman tayo na magkaroon ng isang senador na aayos ng ating bayan. Huwag naman ho natin ipagkait sa kanya na ayusin ang ating bayan. Alam nyo, ako ilang beses ko na nakausap si Pastor sa panaginip. Panaginip lang Nakikigaya ka na sa akin mga panaginip ka na rin. Sa panaginip at napaka-humble ho talaga nung mama na to. Sa dami niyang nagawa, napaka-humble nito. Sana bigyan natin ng puwang. Kung hindi pa kayo kumbinsido, mag-research kayo. At kung kumbinsido na kayo, magkumbinsi pa kayo ng ibang tao. Yun. So, last words, Coach Oli. Para sa akin, sa tingin ko mananalo si Pastor Kibuloy. Tama tayo. Tama si Banat Bay. Tayo ang talo pagka siya'y matalo. But anyway, for discussion purposes, halimbawa lang matalo siya. Alam mo, hindi kami susuporta doon sa mananalo. Kami ay masaya na sumuporta kay Yorme Isko kahit po siya ay natalo. At least nanindigan kami. Ito'y pinagmamalaki ko at welcome po yung mga dating nagmura sa amin at binudol kami. Ay, naniwala sa budol. No? Pero
tatandaan nyo, ang Banateros, hindi nag-promote ng budol-budol. Pag kami nag-promote, chinek po namin yan. Chinek namin ang background yan. Kaya nga po sa maraming sumusuporta kay PRRD, before, na sumuporta rin kay BBM, hindi po kami kasali dyan. Kasi nagre-research po kami kung sino ang dapat naming ipopromote. Kaya ito si Pastor Kibuloy ay karapat dapat ipromote kasi tayo ang makikinabang kay Pastor Kibuloy. Kawawa tayo pag pinalagpas natin yan.